So, hello guys. Sa video na to is papakita ko sa inyo yung simple demonstration kung paano gumagana tong calculator natin na to. So, sa video na to is ipapakita ko sa inyo yung tatlong code na ginamit natin, which is yung HTML code, CSS code, and JavaScript code. So, yung una ko ipapakita is yung HTML code. Ito. So, makikita nyo sa HTML code natin, meron tayong doctype HTML. So, itong tag na to is nag-i-indicate siya na sumusunod tayo sa rules ng HTML5. So, sa ating head tag, meron tayong meta tag, title tag, then link tag. Pero yung pinaka-importante dito sa head tag natin is yung link tag. So, itong link tag na to, makikita nyo meron siyang href styles.css. So, itong link tag na to is nililink niya yung ating CSS code sa ating HTML code. So, kaya makikita nyo may mga design yung ating calculator. Dahil yan dito sa ating CSS code. So, next naman sa body tag naman natin is meron tayong table tag. So, yan, gumamit tayo ng table tag. So, yung class attribute, so yung pangalan ng table natin is calculator. So, meron tayong, sa table natin is meron tayong 5 rows. And 1, 2, 3, 4, and 5. 5 rows. So, sa ating first row, ito, meron tayong dalawang table data. So, yung una nating table data is itong input natin na mayroong type na text. So, ito yan. Itong pinaka-monitor ng ating calculator. Yan yung ating unang table data. So, mapapansin nyo, mas malaki siya tignan kumpara sa ibang button. So, dahil yan sa gumamit tayo ng call span equals to 3. Kaya, yung monitor natin doon, yung pinaka-screen ng ating calculator is mas malaki kumpara sa iba. So, yung second table data natin is yung input na mayroon type natin na input type natin button. So, yung value niya is C. And ito yan, yung C na to. So, ang gamit niyan is kapag gusto nating burahin yung naka-display sa screen ng ating calculator. Like, ito halimbawa. Yan. Click natin itong C. Yan. Nakita nyo na bura. So, mamaya papaliwanag ko kung paano yan. Dahil yun sa ating JavaScript code. So, mamaya na yan. So, sa next row natin, ayan, makikita nyo nandyan yung ating value, yung button 1 natin, 1, 2, 3, and yung ating dash operation. So, yan yung ating division operation. So, next naman, sa next row natin is yung 4, 5, 6, and yung subtraction operation. Ito yan, ito yan. So, sa next natin, 7, 8, 9, and yung ating addition operation. Ito naman yan. So, next is, so yung sa last row natin is yung dot, 0, equals, and yung multiplication operation. So, yung dot na yan is magagamit natin yan kapag gusto natin mag-compute ng mga float number o yung mga decimal, yung may mga decimal na numbers. And itong equal naman is magagamit natin yan kapag gusto natin show yung result ng ating computation. For example, ito 2 minus 1. Click natin itong equal sign, then yan, show na yung result. Then, sa baba ng table tag natin is meron tayong script tag. Then, sa script tag na yan is nakapaloob yung ating JavaScript code. Ayan, makikita nyo sa source, nandyan yung script.js. Yan yung script.js na yan, yan yung pangalan ng file ng JavaScript code natin. So, ayan lang sa HTML code natin. So, next naman is yung sa CSS code. So, ito na. Yun. CSS code natin, pangalan niya is styles. So, unang makikita nyo is meron tayo ditong dot calculator. So, yung dot calculator na yan is yan yung ating screen sa ating calculator. So, kaya yung dot calculator dahil gumamit tayo dito ng class sa ating unang table data. So, yung class niyan is yung table natin, yung class niyan is calculator. And ito yung mga ginamit natin na styles.
Yan. Gumamit tayo ng padding, border radius, height, width, margin. Yung margin natin naka-auto. So, background color, yan, back shadow. So, next is yung dot display box. So, yung dot display box na yan, yan yung ating pinaka-screen ng ating calculator. Ito yan, yung pinaka-screen ng ating calculator. So, kaya makikita nyo dyan is dot display box dahil dun sa ating HTML code. Gumamit tayo ng class attribute doon sa ating yan, display box yung class attribute ng ating screen. Ayan, makikita nyo that yung class equals display box. So, kaya sa ating style, ayan, naka-dot display box. And ito yung mga styles na ginamit natin dyan. Yung mga yan. Then ito, yung BTN, yan yung natin, yung C button. Ayan, ito yan. Then next is yung mga input naman natin, yan yung mga ginamit natin styles. Yan, ayan mga yan. So, itong CSS code natin is importante siya para sa pinaka overall display ng ating program. Like yan, yung pinaka itsura ng calculator natin. Naging presentable siya tignan dahil yun sa ating CSS code. So, next naman is yung last na natin, yung JavaScript code. So, ayan, makita nyo, ang ikli lang niya tignan, pero sobrang, sobrang halaga niyan sa ating program. Dahil sa JavaScript code natin na to, is meron tayong mga functionality na napapagana. So, disregard nyo lang tong nasa, ayan, yung may double dash. Comment lang yan. So, comment lang siya, hindi siya babasahin ng program natin. So, yung una is yung function clear screen. So, itong function clear screen na to, ang pinakagamit niya is para mabura yung mga naka-display sa screen ng calculator natin. So, di ba sinabi ko kanina na itong C, kapag ginamit natin yan is ayan, mabubura yung naka-display. So, gumagana yan ng ganyan dahil dito sa function clear screen na code natin sa JavaScript. Next naman is yung function display. So, ito naman yung sa calculator natin is para mag-display sa screen yung mga value na nilalagay natin or yung mga computations na kung ano-ano pa mga ginagawa natin sa calculator natin. Ayan. Kaya yan siya nagdi-display is dahil sa dahil sa function display na code natin sa JavaScript. So, last naman itong function calculate. So, itong function calculate is napaka-importante nito. Dahil dito sa function calculate na to is gumagana yung mga operations natin sa calculator natin. For example, ito, 3 plus 2. Pag-clean natin equals yan, 5, diba? So, nag-compute siya is ginawa niya yung 3 plus 2, then dinisplay niya yung sagot na 5. Dahil yan dito sa function calculate na code natin sa JavaScript. Yan, kaya mayroong computation na nangyayari sa calculator natin. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na yan. Then, thanks for watching.